Sa katulad kong environmentalist, masakit din para sa akin. No? Kasi alam niyo yung langis na chinichange na pinukuha natin sa sasakyan natin. Hindi nyo naman alam kung saan pumupunta yan. Napupunta lang sa environment. Sa akin naman, may kumukuha. So, pero siyempre, alam kung saan nila ginagawa, pinanluluto. Pinanluluto. Yun naman yung akin. Binibili, pero sa akin naman, binibigay ko lang dun sa tao dun sa amin, sa parking space. Sana kung gano'n na na-recycle. Kasi yung iba, kukuha ng langis pagkatapos. Huwag nyo itatapon. Sa estero. O diba? Napupunta lang sa environment. Ngayon, kung napaka-frequent yung mag-change ng langis, tapos tatapon nyo lang sa environment, sabihin nyo lang, kasi pagka-environmentalist, karaniwan, sabihin, corny mo naman. Kasi, yan ang naging sa Amerika, kung bakit sila doon mag-change oil. 5,000 miles, hindi kilometers. Pero meron ako nakita dati na parang papel. Maghukay ka daw, lagyan mo ng bato, doon mo ilagay yung oil. Na ba yung na yun? Hindi, kasi pupunta rin yun sa baba eh. Yun nga, sabi ko parang di yata tama. Pero yun yung parang dating idea na pwede mong gawin para itapon yung langis mo. Ako, iniipon ko eh. Iniipon ko siya, tapos iniintayan ko na magamit ko siya sa ibang paraan. Dati, nagagamit ko meron kaming yung poso motor ng poso. Yun, doon ko nalalagay. O kaya naman, pagka may nangailangan, binibigay ko. Pero may mga nag-iikot na bumibili niyan. So, kung sakali mang mag-change oil ka, kung napadaan sa inyo, pwede mong ibigay. Minsan ka nagbabayad eh. Yun. Basta kung kaya nyo mag-change oil as frequent as possible, mas maganda. Depende na rin sa budget nyo. Tama yung sinabi kanina, di balik kang mag-mineral oil. Kasi hindi masama yung mineral oil, nakadesign yan para mag-lubricate. Kaya lang hindi siya nakadesign for matagal na gamit. So, kung mineral oil hindi makakasama sa makina nyo yun, mas gamitin nyo yun. Pero, mag-change oil ka kagad ng 5,000 kilometers or 6 months. Or ako kasi, hanggang 1 year, kaya kong... Pero ang doon ang pinaka-point dito, sundin ninyo yung recommended na viscosity ng makina. Kasi, pag hindi nyo sinunod yun, baka doon kayo magka-problema. Hindi naman, kasi hindi naman masisira yung makina sa totoo lang. Kung halimbawa kasi dito sa Pilipinas, sinasabi nila, mainit daw ang klima, kaya kailangan mas malapot. So ngayon, pag mas malapot ang ginamit nyo, hindi naman masisira yung makina nyo dyan kasi lubricated pa rin naman yun. Kaya lang kasi yung makina nyo, kung halimbawa 5W30 yan, lalagyan nyo ng 40 or 50, yung makina nyo nakadesign sa 30, medyo mas hirap yun. Hindi, paano papasok dun sa mga... Papasok rin naman, kaya lang hindi kasing bilis nung 30. Ngayon, sasabihin nila, kung pabilisan ng, kailangan pala, mas malabnaw, lagay ko 20. Hindi naman pwede sobra. Hindi pwede labnaw kasi yung malabnaw masyado, once na gumanyan yung piston dyan, pagbaba niya, kasama niya rin lahat yung langis. Pag ganun niya, kasama niya rin kagad lahat yung langis. Unless na lang yung makina mo, naka-design para sa 20. Kasi may mga gap din yan eh. Kumbaga kung ano yung papasok lang doon na oil. Yun. Didesign ng yun. Ng engineering. Kaya sundin ninyo yung recommended na viscosity kung kayo man ay change oil as DIY. Yan. So yun mga paps mo, ayun, maraming salamat sa Isuzu dito sa EDSA, sa may Quezon City, malapit sa Balintawak. Kung meron man kayo. Pag kailangan nyo ng makakasamang tumingin itong mga units ng Isuzu, kontakin nyo lang kami, mag-comment lang kayo. Comment. Sasamahan namin kayo dito. Tapos, natin yan na mabigyan kayo ng pinakamaayos, pinakamagandang promo para doon sa natitipuhan yung unit. Diretso sa taas ang aming contact dito. Tsaka dito, parang tawag dito, pag dito kayo pumunta, napaka-friendly ng mga tao dito. Hindi nyo mafe-feel na ibang tao kayo. Kung sakali man, kung pumunta man kayo, mag-walk-in kayo, sabihin nyo lang, napanood nyo sa video namin. Kuya Mikmik or DMA or Kuya Shane. Diba? Para at least ma-assist kayo ng mas maganda pa. Yeah. Lapit lang kami dito ni Kuya Shane. Ako, isang LRT lang ako. Ako naman, 3 tumbling lang. Hirap yun. Pero dito ka na nakatira nun. Pero ayun, mga paps, sana may nakuha kayong mga maliliit na idea doon sa kwentuhan namin ngayong araw. Maraming salamat, Kuya Mikmik. Opportunity na to sa susunod pa natin mga video na pwedeng gawin as
pagkukwentuhan natin, ano, yung mga senaryo sa kotse na makakapag-share tayo ng mas magandang... Magano kayo, gusto nyo mag-suggest kayo ng topic, yung pagkukwentuhan natin. Yung ano, kami mismo magtatalo na lang dito. Baka wag na kayo magtalo. Hihimayin namin. Ang maganda, ito, ang maganda sa amin, ito kung sa hindi kami graduate ng auto mechanic. So, ang way ng pag-explain namin, hindi pang mekaniko. Ang ano lang, pang ordinaryong tao. Sabi ko nga, huwag na natin masyadong i-topic yung mga masyadong technical. Wala namang nanonood nun. Wala. Mga marurunong tapos pipintas ang... Ang hirap pa kung anong magagaling. Ang hirap pa kung mas maganda pa yung normal lang na madali lang na-intindihan ng lahat. Yun. So, sana nag-enjoy kayo doon sa aming mga bidyong ginagawa. Marami kayong nakukuha. Yung kumurot lang kayo ng information, malaking bagay na sa amin yun na pwedeng sabihin natin yung ibang information, tapon. Yung ibang information, tama na madadala ninyo na pwede nyo ring i-share doon sa susunod na family member ninyo. Yun, wag nyo kalimutan i-share yung mga video namin. Wag nyo kalimutan i-like. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment kayo. Kung may tanong kayo, mag-comment din kayo. Who knows, ma-features namin yung mga comment ninyo, yung mga tanong ninyo. Pagtatalunan namin mismo. Kami na magtatalo. Hindi na kayo mahirapan. Kasi kung kami magtatalo, information lang naman. Kung may matalo sa amin, wala namang problema eh. Kung manalo sa amin, wala rin problema. Kasi kami, ang end goal talaga namin ay matulungan yung mga new car owner, mga bago pa lang na magkokotse, na makakuha sa amin ng mas magaganda pang mga information na, diba, yung kagaya si Kuya Mikmik, napakaraming experience na sa pagdadrive, sa pag-own ng kotse, second hand. Siguro sa pag-usapan natin, susunod, second hand, kasi puro second hand. Puro second hand sasakyan ko eh. Kaya, ako kasi, totoo lang, puro brand new kotse namin. Ganun kami magka-opposite ni siya, may mga matic siya, ako walang matic. Ako, puro matic sa amin. So, medyo magkaiba man kami ng paniniwala sa ibang mga bagay, pero we respect each other. Ano mga kagandahan doon, makikita nila yung magtabi ng sign. Tapos sila na lang manimbang. Di ba? Ganun lang yun. Hindi naman namin kayo ililigaw eh. Minsan nagpapatawa lang talaga kami. So, I appreciate nyo rin naman sana. Huwag kayo mapipikon doon. Wag nyo masyado seryosoin. Pero pag seryoso naman kami, nagsiseryoso naman kami. Di ba? So yun mga paps, no? Maraming salamat sa Isuzu, EDSA, at ayun nga, ito, Travis, no? Travis. Maraming salamat kay Chacha at kay Sir Leo. Pops, ito yung best-selling daw nila ngayon. Ay, oo. Nako. Kahit sa survey na ginawa ko dito sa FB natin, ito number 1. Yun, no? Ito number 1 na commercial vehicle. Travis. Nagulat ako. Ang akala ko, ang best-selling nila, MUX o kaya yung pickup. Travis pala. Travis, 80%. 80% ng, Travis. Yun. So, sa mga magninegosyo dyan na naghahanap ng pang-negosyong kotse, ito, merong cab lang, cab and chassis, tapos meron yung may body na. Nasa inyo kung ano gusto nyo paggawa. Yun, bibigyan kayo ng magandang discount sa Travis. Pag dito kayo kumuha, Hindi lang yan guys ha. Ito lang kasi pwede namin ilagay sa likod. Pero pag napunta kayo doon sa likod na Isuzu, nandun yung mga malalaki nilang truck. Ay, gusto nila ng truck. Ang daming truck na malalaki. Kung big time na kayong magnegosyo. Pagdating sa truck, Isuzu, lahat ng gusto nyo gawin sa truck, meron nga sila doon, may crane eh. May crane, merong tanker, may dump truck. Actually, meron sila doon yung parang armored. Parang bibili ka. Armored. Napunta ako doon sa likod. Ano na bang buhay mo? May armored na yung pang SWAT. Meron sila. Nasa pagkagusto, ano yung gusto nyo pa-customize, ginagawa pala talaga nila. Yun. So, yun na. Maraming salamat sa mga nanonood. Sige. Wait muna sila, Pops, sa iyong sa mga hindi pa nakakakilala o na hindi pa nakaka-subscribe sa Facebook, ang pangalan ko po ay Audio Monkeys. DMA. Audio Monkeys tapos /DMA. Pero sa YouTube po, ang pangalan ko ay Dami Mong Alam. Maraming alam talaga to. Nako, pag ito ang nakachat ninyo, parang kala mo nag-vlog na sa harap mo. Pinabasa mo na yung vlog niya. Totoo lang yan. Kasi minsan may mga pagkakataon na ako madalas magtanong, ng mga expert opinion. Hindi naman sa kumbaga yung opinion niya with regard some topic. And ayun, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Kuya Shane sa lahat ng
social media platform.